Gumpay, ikaw lamang o Diyos ang siyang mga purihan. Bayaan na ang aming mga buhay ay maging isang buhay na totoo, buhay na handog sa gabing ito, upang may balik lamang sa iyo nararapat na puri, pagsamba at pagdakila. O Diyos, marapat kang may taas sa aming kalagitnaan, napakabuti mo, dakila ang iyong pangalan sa mga buhay, at may taas ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ang aming dalangin sa gabing ito, sa pagpapasimula ng iyong mga salita, bayaan na kami ay gabayan mo mula sa pagpapasimula hanggang sa pagtatapos. Itago mo kami sa iyong likuran, Panginoon. Bayaan na katulad ng aming dinalangin sa inawit sa gabing ito, Lord. Bayaan na kami ay likha mo na isang malinis na puso. Upang kami, katulad ng sabi sa iyong mga salita, sila lamang na mamalinis na puso makakita sa iyo. Bayaan, Lord, magpakita ka sa bawat isa. Pamahalas mo, Panginoon, na ikaw ay buhay sa aming kalagitnaan. Patunayan mo minsan pa, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga nagpapasimula, sa mga baguhan, o kung meron man nakikinig, O Diyos, na hindi pa naniniwala or fully convinced sa iyo, pamahalas mo ang iyong kaluwalhatian upang kami magkaroon ng isang testimony na ikaw ang Diyos na gumagawa, buhay na Diyos, na muli magbabalik para kami ay kunin kasama sa iyong piling. O Diyos, maluwalhati ka sa kalagitnaan. Tago mo po sa iyong likuran, Panginoon, wala po ang magawa. Ikaw lamang may magawa at pangunahan mo kami, Panginoon, sa pagbubukas ng mga salita. Lahat ng papuri, pagdakila at pasalamat ay mayo sa uli lamang sa iyo, nag-iisang Diyos na buhay. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ating palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord. While we're standing, let's open our Bibles. Please join me in opening ang ating scriptures sa ilang mga bagay na nais kong basahin natin sa gabing ito. Okay. Let's open Psalm chapter 40. Let's read muna ang 2 verses here. Later on, we will read ang buong talata. Pero for now, to give yung ating main text, let's read verse 9 and 10. Sabi dito, 40 ng Psalms, I have told the glad news of deliverance in the great congregation. Behold, I have not restrained my lips, as you know, O Lord. I have not hidden your deliverance within my heart. I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. Can you say amen to the words of God, mga kapatid? Please be seated po. Pagpalain tayo natin, Panginoon. Purihin ang ating Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at salamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi. Maganda po ba ang ating gabi, mga kapatid? And I hope na we are enjoying the presence of the Lord sa bawat araw, sa bawat sandali. Salamat sa Diyos sa opportunity na makapangusap sa inyo sa gabing ito. At I hope ang bawat isa ay nagagalak, bawat isa ay excited parati sa mga bagay na inihanda ng Diyos for everyone sa gabing ito. At patuloy nating i-exercise na magdalanginan sa bawat isa. At sa gabing ito na gabi ng panalangin, ay magkaroon tayo ng isang atmosphere na merong concern sa pangangailangan ng bawat isa. Nagpa-pray for one another. At kung masabi mo man sa sarili mo ngayon na wala kang prayer request or wala kang pangailangan, which I doubt dahil habang nasa lupa tayo, may mga pangailangan tayo. Pero kung masabi mo ngayon kung satisfied ka in your life, then let's pray for one another. Let's pray for our brothers and sisters, especially of those na mga nakakaranas ngayon ng mga bagay na mahirap sa kanilang mga buhay. Sapagkat, sabi sa mga sulatan, if we pray or ang panalangin ng mga righteous ay effective. Ito'y makapangyarihan, ito'y may nagagawa, mga kapatid. So therefore,
Ano gagawin natin? Let's pray for one another. Magkaroon tayo ng concern and care sa bawat isa. At sa gabing ito, naniniwala kong ang Diyos ay malulugod kung tayo ay lalapit sa Kanya ng may sincere na puso. Purihin natin, Panginoon, sa gabing ito. Again, I would like to thank the Lord sa Kanyang kagandahang loob sa aking buhay personally. At yung bagaman for the past few days ay yung workload kay medyo tumaas dahil may mga kinakailangan sikasuhin this early ng taon. Pero salamat pa rin sa Diyos sa pag-iingat, sa kaligtasan na Kanya pinagkakaloob. Hindi pa rin biro kahit na twice a week ako nabiyahe lang to office. Hindi pa rin biro, mga kapatid. So I thank the Lord pa rin sa pag-iingat at pinagkakaloob niya. Thank you. At salamat sa mga kagalingan at times na nakakaranas ng mga karamdaman. Sometimes dahil sa sobrang stressful ng trabaho, ng nature ng work, ay talagang yung katawan ay bumibigay din at times. Pero salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na pinagkaloob niya. Salamat sa Panginoon sa patuloy na paglilid niya sa bawat araw. At masabi ko nga, may testify ko nga sa gabing ito na hindi nagkulang ang ating Panginoon. Ganyan din ba ang inyo pa ito, mga kapatid? Ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Lahat ng mga bagay ay itinakda na ng Diyos. Isinet na ng Diyos in order. At sabi nga sa Banal na Sulatan, para tayo, He created all things, lahat ng bagay na ito, He made all things for us to enjoy in His presence, ang kalooban. At bagaman masabi natin ang paglilingkod bilang Kristiyano ay hindi madali, it takes a lot of effort, sacrifices, pero we can enjoy in His presence. Because sabi rin sa Banal na Sulatan, siya ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Mayroon mang kalungkutan sa gabi. Kung ngayong gabing ito ay meron kayong kalungkutan, kalumbayan, it's the Lord that gives gladness, rejoicing sa kinaumagahan. Meaning, ang ating mga bagay na dinadanas ngayon sa gabing ito or dinadanas sa mga nakalipas na mga araw ay may katapusan. At ang Diyos, panibagong araw, ay magkakalob siya ng kagalakan, kagalingan, provision, anything na kayang sumalungat sa ating mga nararamdaman ngayon sa gabing ito. So, I thank the Lord for His goodness. At bayaan na sa gabing ito ay mag-enjoy lamang tayo sa mga salita ng ating Panginoon at pagdamutan niyo ng mga kapatid na ilang bagay na gusto ko lang ibahagi rin sa gabing ito to encourage each and every one of us. Although bagaman sa gabing ito I have prepared a little bit of parang study rin sa Banal na Sulatan, pero I want us to enjoy pa rin ang presensya ng Diyos at iniwala ko may mga encouragement siyang inihanda sa bawat isa sa gabing ito. I want to talk about the value of testimony. So pag-usapan natin ang patungkol sa testimony at ang kahalagahan nito or importance or yung value, the value of testimony. Dito sa verse natin binasa, we can read an excerpt dun sa, may basahin natin buo yan, pero we can read an excerpt sa mga sinabi ni David na sabi niya doon, he has told the glad news of deliverance in the great congregation. So I could imagine na dahil nga siya ay hari, of course yung mga tao ay papakinggan siya. Na-imagine ko kapag lalabas siya dun sa parang balkonahin niya, parang diba yung ginagawa ng Santo Papa ngayon, diba? Pag lalabas sa balkonahe, papakinggan siya ng lahat. Dahil siya ay hari, papakinggan siya ng lahat. At wala siyang ibang ginawa kundi sabi dito sa awit na ito, but to tell the good news of deliverance. Sabi niya, hindi niya pinigilan ang kanyang labi. Sa verse 10, ang sabi doon, I have not hidden your deliverance within my heart.
I have spoken your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. Madaling sabi, yung kanyang mga labi ay nagtetestify ng kabutihan ng Diyos. I would say na itong scenario na ito, He's testifying. He's giving a testimony sa lahat ng mga tao of how great God is at kung ano ang mga naranasan niya sa kanyang buhay. When we talk about testimony, mababasa niyo sa banal na kasulatan ang word na yan very sparingly. Pero sa Exodus, kung babasahin natin yung Exodus chapter 25 verse 16, binanggit doon specifically, I want you to notice this. Gusto kong basahin natin. Medyo mabilis lang naman ito, pero gusto kong himayin din ng maigi. In Exodus chapter 25, sabi dito, and you shall put into the ark the testimony that I shall give you. Ang context dito ay ng Diyos ay nangusap kay Moses on Mount Sinai. Nangusap siya kay Moses, ito yung gusto kong mga sabihin sa'yo, ito yung mga iiwan ko sa'yo. At alam natin ang senaryo dito, di ba? Nag-iwan ng Diyos sa maraming mga kautusan, ng rules, ng Ten Commandments. At tinawag dito sa banal na kasulatan na itong mga bagay na ito na sinabi ng Diyos, itong mga rules, itong mga laws and commandments as testimony. Sabi ng Diyos kay Moses, ilagay mo ito sa ark, the testimony that I shall give you. So pag mabasa niyo sa Bible, if you will do a search, madalas banggitin dyan, or madalas nababanggit na nababasa natin yung word na testimony, it particularly it refers to the Ten Commandments. Okay? So yung Ten Commandments, minsan binabanggit sa Bible as the testimony. So ang ibig sabihin ng testimony ay, kung titignan natin yung Hebrew word neto na edut, it means being a witness. It means witness. So, kaya tinatawag na testimony itong Ten Commandments, kaya tinatawag siyang testimony, it's because itong Ten Commandments na ito, it is a witness of who God is. Ito ang patunay, ito ang testimony. Another definition na mababasa ninyo, it's a record. So ang Ten Commandments is a record. A witness against the people. Kapag may ginawa silang mali, ito yung witness na magsasabi na ito'y mali mong ginawa. Ito yung Ten Commandments, ito yung magiging witness. Ito sinabi ng Diyos at mali ang iyong ginawa. Diba kapag sinabi ring witness, we are very familiar, or ilan sa inyo marahil ay pumasok ang isipan ng court scene. Diba? Kapag sinabing witness, yung witness na yon ay nakakita, meron siyang first-hand experience sa manangyari. Kapag ka nasa korte ka at merong witness, uso ngayon yung mga usapang ganyan, diba? Mga state witness, siya yung naglalahad. Ano ba nangyari? Siya yung nagpapatotoo. Nagte-testify ng mga nangyari behind the scenes. So, kung naka-tune in kayo sa ilang mga pangyayari here dito sa Pilipinas, alam ninyo kung anong ginagawa ng mga witnesses na ito. Nagsasabi sila ng mga kwento. At sinusuri yan ng ilang mga departments kung ito ba ay totoong testimonial or hindi. At ginagawa silang state witness dahil diba, may mga ilang criteria, etc., etc. So, kapag sinabing testimony or kapag sinabing salitang testimony, it means witness, a record. Ito yung parang proof or yung pruweba ng isang bagay. Kaya sa banal na kasulatan, madalas nagbibigay ang Diyos ng
or binigay ng Diyos ang ultimately ang isang testimony, which is the Ten Commandments. Ito yung record ng mga bagay na gusto ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. Diba? So that's the idea ng testimony. At hindi lamang yung Ten Commandments ang iniwan dun sa bayan ng Israel. Nag-iwan din ng Diyos ng ilang mga bagay as proof, as record ng kanyang mga ginawa sa bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung bayan makakalimutin. At dahil sa sobrang makakalimutin ng bayan, imagine, ilang mga, for example, isang senaryo, nakita nila ang Diyos naghati ng dagat sa panahon ni Moses, and then all of a sudden, nakalagpas-lagpas lang, nagutom lang, ay it seems that they have forgotten kung may nagagawa ba ang Diyos. At sinasabi nila kay Moses, Moses, wala kayong makain. Moses, wala kayong mainom. Dinala mo ba kami dito para mamatay? It's as if na walang ginawa ang Diyos. It's as if na parang nakalimutan sila ng Diyos. Na kakalipas lang na ilang mga araw, hinati ng Diyos ang dagat. Nagpakita na ng Diyos ng proof na walang mahirap sa Kanya. Right? Pero yung bayan ay they've forgotten. So therefore, God sent proofs. Actually, kung babasahin ninyo ang banal na kasulatan, yung Ark of the Covenant ay tinatawag ding the Ark of Testimony. Bakit? Kasi doon sa loob ng Ark of the Covenant, nandun yung Ten Commandments. Ano pa nilagay doon? Yung staff ni Aaron. Ano pa nilagay doon? Yung in jar of manna. Kasi, bakit nilagay doon? Kasi nakakalimutan ng bayan. Baka nakakalimutan ng bayan na si Aaron ay tinawag din ng Diyos. So, andyan, may pruweba. Baka nakalimutan na ng bayan na nagsugo siya ng manna. O yan, in jar of manna. So, kaya tinawag din na Ark of Testimony. Ang Ark of the Covenant. Nandun lahat ng proof. Kung gusto niyo ng proof na ang Diyos ay gumagawa, okay, nandun sa loob ng Ark of the Covenant. The jar of manna, the staff of Aaron, yung Ten Commandments mismo, it's more than enough for a proof. Kung maghanap ang bayan, yung mga bagong muusbong ng pruweba na ang Diyos ay nagdidil at gumagawa sa kanila, there's the Ark of Testimony. So you will read Exodus chapter 25, verse 22. There it was called the Ark of the Testimony. Yung Ark of the Covenant and the Ark of Testimony, it's the same thing. It's because ang purpose ng Ark of the Covenant is to remind the people, to remind the Israelites na ang Diyos ay nagdi-deal sa kanila. This is my covenant sa inyo. Dadaling ko kayo sa lupang pangako. Di ba? Para maalala ng bayan. Kaya nga nila bit yun lagi eh. It's to give remembrance sa mga tao. To bear witness na merong ginawa ang Diyos. Inilagay doon yung mana kasi nakakalimutan ng bayan na meron namang papakainin naman sila ng Diyos eh. Inilagay yung staff ni Aaron. Bakit? Kasi nakakalimutan din ng bayan na si Aaron ay priest na tinawag ng Diyos. Di ba? Inisip na minsan, walang authority si Aaron magsalita, pero God Himself ang nagbigay ng witness. Di ba? Kung anong staff, sabi doon sa isang storya doon sa isang account sa Exodus, alam natin yung storya, di ba? Yung staff ni Aaron, o naglagay ng staff, kung alin dito yung umusbong, that means that God has called that person and yung kay Aaron lamang ang nag-blossom. Despite na tangkay ito, talaga literal na nakakahiwalay na sa puno, pero nag-blossom ito. At ito ay nilagay dun sa Ark of the Covenant. To serve as a reminder. To serve as a reminder na ang Diyos, tinawag niya si Aaron. Okay? So, itong Ark of the Covenant, or Ark of Testimony, these are records, witnesses, na ang Diyos ay may ginagawa na dealing sa bayan. It's an evidence
Kaya kapag alimbawa sa korte, yung mga testimonies, they are being treated also as evidences. Kapag may nakwento nito, kapag may nasabi itong isang witness, nakita ko, ganito siya, ganitong ginawa niya. Of course, may mga ilang factors yan na chinecheck nila kung talagang credible ang witness or credible ang sinabi or testimonial ng isang tao. Pero they are treated as evidences. Because sa Ulumang Tipan, sa Banal na Kasulatan, itong testimony is basically the proof, the record, or the evidence. Okay? So, nung pinadala ng Diyos, so kung basahin natin isang account sa Exodus chapter 16, itong isang scenario dito, yung sa manna. Dahil nga, nagreklamong bayan, what shall we eat? What shall we consume, Lord? Dinala mo ba kami dito para mamatay? Chapter 16 Exodus, verse 31, sabi doon, the house of Israel called its name manna. Nung nagsugo ang Diyos ng pagkain from above, sabi doon sa verse 32, Moses said, this is what the Lord has commanded, let an omer of it be kept throughout your generations, so that they may see the bread with which I fed you in wilderness when I brought you out of the land of Egypt. And Moses said to Aaron, take a jar and put an omer of manna in it, or a jar of manna, and place it before the Lord to be kept throughout your generations. As the Lord commanded Moses, so Aaron placed it before the testimony to be kept. And that testimony na tinutukoy dito is yung Ark of the Covenant, kasama nung 10 Commandments. On what purpose? Una, to serve as a reminder sa bayan. Pangalawa, sabi dito, para itong bread, itong jar of manna ay, sabi dito, makita ng future generations. Makita ng future generations na ito'y totoo. Nag-exist yung manna. Hindi ito peke. Hindi ang bayan nagkaroon ng peking pagkain. This exists. At ang nakakatuwa nga makita doon yung manna doon sa loob ng Ark of the Covenant, hindi nasira. Remember, kung babasahin ninyo yung upper verses, actually dyan na lamang sa bandang taas ng mga verses, mabasa nyo na yung manna kapag ini-store nila ng matagal, naisira agad. No? Pero itong manna na ito sa loob ng Ark of the Covenant, hindi nasira. To serve as a reminder sa bayan. To serve as a reminder na I exist, the Lord exists. At meron siyang kapangyarihan na magsugo, mag-provide para sa bayan. And that is what we call a testimony, a proof, an evidence na ang Diyos ay buhay at gumagawa. At kasama nung staff ni Aaron, kasama nung 10 Commandments, dala-dala nila ang Ark of Testimony or ang Ark of the Covenant hanggang sila ay makarating sa Promised Land. However, sadly, pagdating nila sa Promised Land, kahit na anong sabi na ng Diyos, na alalahanin niyo ako, alalahanin niyo ang aking gawa sa panahon ng Egypt, alalahanin ninyo ang lahat ng mga ginawa ko sa inyo sa wilderness, nakalimot pa rin ang bayan. Right? Kalimot pa rin ang bayan. Pero alam nyo ba, ultimately, ang mga bagay na ito, ang mga proofs, ang mga evidence na ginagawa ng Diyos, hindi dito natapos talaga yung testimony. Hindi dito natapos yung testimony na ginagawa ng Diyos. Ito'y pasimula pa lamang. Dahil ang gusto talaga ng Diyos, na instead itong mga objects na ito ang maging testimony, ang gusto niya, yung mga maging witness, yung mga maging proof ng gawa ng Diyos ay yung tao mismo. Hindi natapos sa mga bagay kasi pagkadating nila sa Promised Land, di ba yung Ark of the Covenant sa una naaalagaan pa sa panahon ni David, sa panahon nila Nehemiah. But after a while, what happened?
After a while, nasira ang templo, na-desecrate yung Ark of the Covenant. Hindi ko alam kung sino, baka may kumain ng mana dun sa loob ng garapon. Na-desecrate yon, mga kapatid. At nakalimutan ng bayan completely ang Diyos. Pero hindi doon natapos ang gawa ng Diyos. Hindi doon natapos ang kapangyarihan ng Diyos. And ultimately, hindi naman talaga doon lang sa mga bagay na yun ang testimony na ginawa ng Diyos. Ang nais ng Diyos, yung mga tao mismo, ang maging witness, ang maging testimony, ang maging proof na ang Diyos ay gumagawa. If we would read Isaiah chapter 43, basahin natin. Isaiah chapter 43 verse 10, ang sabi doon ng Diyos, "You are my witnesses." You are my witnesses. Ito yung nangusap ang Diyos sa bayang Israel, ano? You are my witnesses, declares the Lord. You are my proof. Yung evidence na ako ay buhay. Remember, ang panahon na ito ay nasa captivity sila ay nahihirapan, sila ay nasa kalungkutan, kalumbayan. Dahil they are captive, malayo sa bayan na kanilang kinagisnan. Pero ang sabi doon ng Diyos, huwag kayo mag-alala, ang ebidensya na buhay ako ay kayo. Dahil buhay pa rin kayo, ako'y gumagawa pa rin, sabi ng Diyos. You are my witnesses. Dahil kayo ay nag-exist pa rin sa lupa. Imagine, kung sino, marami na mga kingdoms ang na-conquer sa panahon ng classical era. Sa panahon na buhay yung bayang Israel, maraming kingdoms din nakapalibot. Maraming kingdoms ang naging extinct. Nawala sa mapa. Nawala sa history. Pero imagine yung bayang Israel, nagpa-persist pa rin. That's the living proof na buhay ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, you are my witnesses. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Praise God. Sabi dito, before me no God was formed, nor shall be there any after me. I am the Lord, and besides me there is no Savior. Anong ginawa ng Diyos? I declared and saved and proclaimed, when there was no strange God among you, and you are my witnesses, declares the Lord, and I am God. God. Ginawa niya mga bagay na ito sa panahon ng Moses, panahon ng Exodus, until that very time na nangusap ang Diyos through Isaiah. Sabi dito, ginawa niya lahat ng bagay na yon for you to become His witness. Para ikaw mismo ang maging proof, ang maging evidence, ang maging testimony na buhay ang Diyos. In-encourage siya ang bayan. Sabi ko nga, marami na nag-extinct na mga kingdoms. Kasabayan ng Israel, marami mga kingdoms na nakapalibot. Nawala sila sa mapa, nabura sa history. Baka nga hindi na recorded ang kanilang history. Pero, you see, itong bayan ay pinreserve ng Diyos, iningatan ng Diyos kahit nasakop sila ng Babylon and ng Medes, ng Persia, ng Greece. Nasakop sila and yet the Lord preserved them. Kept them alive. Because sabi niya sa bayang Israel, you are my witnesses. You are the proof na ako ay buhay. That's what testimony is all about. Yung edut na tinatawag. A witness, a proof, an evidence. At from the stone tablets sa lumang tipan hanggang sa panahon ng captivity, tinawag ng Diyos yung mga tao na they are my witnesses. These people ang mga witnesses. So
So ang testimony, it's not just about words or things. Kasi sa panahon natin ngayon, if we understand or if we have heard of the word testimony, sa panahon natin ngayon, na mga Christians sa huling kapanahunan, we think of something to be said, yung mga sinasabi na nagawa ng Diyos. But testimony is more than that. It's not just something that is to be said, but it is a proof, an evidence. At sabi dito sa Banal na Kasulatan, hindi lang basta yung bagay yung ebidensya, yung tao mismo ay nagiging ebidensya. Yung bayan mismo ay naging ebidensya, and so are we sa huling kapanahunan. At mga kapatid, ang Diyos ay hindi natapos sa paggawa thousands of years ago. Sa panahon natin ngayon, may mga bagay pa siya na ginagawa. Hindi siya natapos sa panahon ng Israel. Right now, He is working. He is still working sa ating kalagitnaan. Sabi dito, kung tutuloy natin basahin, Verse 14 ng Isaiah 43, Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake I sent to Babylon and bring them all down as fugitives, even in the Chaldeans, in the ships in which they rejoice. So God is saying, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters. You see, itong mga bagay na ito na ginawa ng Diyos, it's a proof, it's a testimony ng Kanyang existence. Who brings forth chariot and horse, army and warrior. They lie down, they cannot rise, they are extinguished, quenched like a wick. Sabi dito ng Diyos, remember not the former things, nor consider the things of old. Biglang nagbago ata. Kanina, kinoconsider natin na the Lord, kayo ay testimony ng mga ginawa ng Diyos before. Pero right now, nilagay ng Diyos ang isang perspective. Remember not the former things of old. Ang sabi dito ng Diyos sa verse 19, Behold, I am doing a new thing. Gagawa pa rin ako. Yung pagiging witness nyo ay hindi lamang natapos sa mga lumang ng Judges, ng Joshua. I am doing a new thing. At ang pagiging witnesses nyo ay hindi pa natapos. Ang pagiging witness ng bayan ay hindi lamang sa mga bagay na nakalipas. Even at that moment ng kanilang captivity, they are still proofs, testimonies, witnesses na ang Diyos meron pa siyang kayang gawin at that current time. I am still doing a new thing, sabi ng Diyos. I am doing a new thing. Sabi ng Diyos, don't dwell in the past. Don't just think about the past. Oh, maganda maging testimony of the things in the past, what has happened in the past. Pero, don't miss out. I am still doing a new thing. And you are witnesses, hindi lamang ng mga bagay na nakalipas, but in this new thing na aking gagawin sa inyo. Kasi bayang Israel doon at their time, akala nila, parang tapos na yung glorious days nila na masaya sila, meron silang kingdom, sa kingdom ni David, kingdom ni Solomon, maganda yung prosperous yung kingdom nila. Pero at this time ng captivity, parang nawawala na sila ng pag-asa. Sabi ng Diyos, witnesses kayo ng mga bagay na nakalipas sa panahon ni Moses, panahon ni David. Pero right now, I am still doing a new thing. Kahit na sa panahon na kayo ay nabibilanggo na nalulungkot, sa panahon na kayo ay captive, naaalipin, baka ma-miss out nyo, you are still witnesses na mga bagong bagay na gagawin ng Diyos.
kayo ay pruweba ng mga bagong bagay na gagawin ng Diyos. Praise God. He is about to do something. Ang sabi niya sa bayan, don't miss it out. Baka malagpasan ninyo while thinking of the days of old. At ang idea is that if He is still doing things now, dahil ang mga bagay na paggawa ng Diyos ay hindi natapos, so the witnesses will not stop as well. Being a witness doesn't stop. Because God is creating something new pa rin. And that's what testimony is about. At mga kapatid, dahil natin sa ating panahon, fast forward many thousands of years ago, sa ating panahon, we are being called to be witnesses. Because God is still doing something new today. Hindi lang tayo witnesses ng mga bagay na nangyari 3,000 years ago sa panahon nila ng Exodus, sa panahon nila David. Mahirap maging witnesses nga nun sa mga bagay na hindi natin na-experience firsthand. Pero right now, we are witnesses. We have testimonies because God is still doing something new. God is still doing something new. And that's what testimony is about. Because God is creating something new. Sabi niya sa isang account sa Lamentations there. Sabi niya doon, steadfast love of the Lord never ceases. His mercies, they are new every morning. Kanyang paggawa ay bago sa bawat araw. So, kung ang kanyang paggawa ay bago sa bawat araw, nasaan yung ebidensya? What's the proof na meron siyang ginagawa sa bagong araw, sa bawat araw? You are the proof. You are the evidence. You know, in testimony, it's not just about yung mga masabi natin. Of course, mamaya pupunta natin yan. In testimony, important na may sabi. Kasi testimony nga, it requires expression. Pero more than that, tinawag tayo ng Diyos na witnesses niya rin. On this new thing na ginagawa ng Diyos, bagong bagay na ginagawa ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik, you are His witnesses. Some may claim that they are witnesses of Jehovah. Pero mga kapatid, naniniwala ako ng lubos sa gabing ito, kayo ay totoong witnesses ni Jehovah. Nakita niyo si Jehovah Jireh. Nakita niyo na witness niyo si Jehovah Rapha, si Jehovah Shammah, si Jehovah Shalom. Witness niyo ang lahat ng attributes ng Diyos sa inyong mga buhay. Tama ba? Na-witness niyo ba? Naranasan niyo ba? That's what testimony is about. The proof, the evidence. At mga kapatid, lahat tayo ay may karanasan. Because ang testimony ay hindi pwedeng mag-exist kung walang karanasan. Okay? Huwag tayo mag-testimony na hindi natin naranasan, ha? I could recall countless stories na sinasabi na may mga nag-testify na hindi naranasan, hindi naman totoo, hindi nag-exist. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, don't bear false witness eh. Don't bear false witness. So, mahiging offender tayo ng ganong kautusan. But a testimony means that you have experienced it. Witnessed it firsthand. Narinig ko yung mga testimony kanina at pinagpala ako ng lubos ng Diyos. They have witnessed it firsthand. Imagine mo nag-drive ka ng e-bike at yung danger nun na para ba naninikip yung dibdib mo. Yung danger nun ay reality.
Pero, ang ating kapatid na witness niya yung paggawa ng Diyos first hand sa kanyang buhay. Na-witness niya. Nakarating lang safe and sound. Ba? That's testimony. So if we are giving testimonies, we should have experienced it firsthand. Ang sabi nga ni Haring David, di ba? Oh, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Experience that the Lord is good. Ito hindi lamang mabasta na mabasa lang. You need to have a proof. Alam niyo sa panahon ngayon, di ba? Ang main na ina-argue nila ng mga atheists sa Christians, nasaan yung proof? Nasaan yung evidence? Mga kapatid, hindi lang tayo basta naniniwala na nandyan lang yan Diyos. May proof, may ebidensya. May karanasan kayo, may karanasan tayo. May mga ginagawa ang Diyos sa inyong buhay. Tama ba? That's your proof. Alam niyo, marami ako nabasang articles. May nabasa akong isa, sabi nung isang medyo may skeptic, sabi niya, itong mga nag-testify, parang, ang term ginamit is parang escapism lang. Iniisip niya na itong mga believers, itong mga Christians daw, nagsasabi lang ng parang wishful thinking, o parang yung parang hindi naman talaga totoo nangyari. Pero, parang ini-imagine niya lang na totoo, parang ganun lang yung treatment niya or ganun yung thinking niya sa mga Kristiyano. Na itong isang bagay, parang hindi naman talaga totoo. So sabi niya, pagka nakakarinig daw siya ng testimony, parang hindi raw siya fully convinced. Pero you know what? Upon reading, hindi natin kinakailangan humagilap talaga ng proof ng solid proof dahil naranasan niyo Hindi natin kinakailangan mag-search all over the place. Kayo mismo naranasan niyo yung proof. It's a wonderful part na paglilingkod sa Diyos because hindi lamang tayo basta pinapaniwala o pinapaasa lang ng Diyos sa mga pangako, sa mga promises sa banal na kasulatan. Naranasan niyo. Diba? Hindi lamang ito basta pinapaniwala. Maniwala kayo, babalik ako, maniwala kayo. Itong sabi ko, papagalingin ko kayo. Hindi. Naranasan nyo rin. Diba? Hindi lamang basta pinapaniwala na ang Diyos ay provider, ang Diyos ay magagamot. Hindi lamang niya kayo basta pinapaniwala blindly. Naranasan nyo sa inyong buhay. Hindi lamang kayo basta pinapaniwala na kapag nag-pray kayo, tutugunin ng Lord yung wish nyo. Hindi lamang basta papapaasa, naranasan nyo. Diba? Naranasan nyo. It's the testimony. That's the proof. Ang testimony, it needs to be a first-hand experience. Hindi masasabi ni David na the Lord is good kung hindi mismo siya una nakaranas. At kung babasahin natin yung Psalm chapter 40, kung babalik tayo doon, sabi niya sa verse 1, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. And then what happened? He put a new song in my mouth. Hallelujah. A song of praise to our God, so that many will see and fear and put their trust in the Lord. Si Haring David, naranasan niya rin Hindi lamang siya basta naniniwala or pinapaniwala lang ang tao sa Diyos. He's telling his own account. Na nakaranas siya na siya ay habulin ng mismong kanyang anak. Tinatry i-usurp yung kingdom. Siya ay hinabol ni Saul. Siya ay nagkasala.
Lang sabi dito, he waited patiently for the Lord. Sa panahon ng kanyang pag-iyak, sa panahon ng kanyang kalungkutan, he cried out. He's at the lowest of lows, pero naranasan niya. Lang sabi dito, he drew me up from the pit of destruction. Experience niya. At ang sabi niya dito, after niya ma-experience na may tayo sa bato, he put a new song in my mouth. Imagine mo, sa panahon ng kalumbayan, wala ka nang maiawit. Lumbay na lumbay ka, wala ka masabi, wala ka na may salita. Pero kinaumagahan, nagising siya, meron ng bagong kanta sa kanyang bibig. A song of praise to my God. At the lowest of lows ng kanyang buhay, he has experienced that the Lord is good. He is a witness of the Lord's work. Kaya ang sabi niya dito sa verse 9, I have told the glad news of deliverance in the great congregation. Hindi niya mapigil. Because look what the Lord has done. Look what the Lord has done in me. Sabi na isang awit, He healed my body, He touched my mind, He set my feet on solid ground. Look what the Lord has done. Nasa mababa ang kalagayan, lugmok na lugmok, lumbay na lumbay. But look what the Lord has done now. Nakatayo ako ngayon, masaya, nagagalak. It's not my own doing, it's the Lord's doing. Look what the Lord has done. Hallelujah! Naranasan niya mismo yun. Sabi niya, hindi ko mapigilan. Sinabi ko sa great multitude, ang ginawa mo sa aking buhay. I have not restrained my lips. I have not hidden your deliverance within my heart. I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. What is that? Dahil naranasan niya ang paggawa ng Diyos, from the lowest of lows, naranasan niya that God brought him into a high place. Yung kagalakan sa puso niya nag-uumapaw. Sabi doon, hindi na niya mapigilan. Mga kapatid, ang testimony, it comes from personal experience. Mahirap magpatotoo kung hindi mo naranasan ng Diyos. Kaya nga patotoo ang tawag, to prove that God is alive. Imagine mo, unthinkable ang nangyari. From the lowest of lows, inayangat siya ng Diyos into a high place. Sabi niya doon, hindi ko na mapigilan ang aking labi. Hindi ko kayang kontrolin. I want to testify the goodness of the Lord. I want to testify His goodness sa aking buhay. What is that? That is His testimony. At mga kapatid, napakaganda kung babalik natin doon sa pinasa kanina sa Isaiah, no? Meron pang ongoing work na ginagawa ang Diyos. Hindi pa siya tapos. So, marapat lamang mga kapatid na kapag gumawa ang Diyos sa inyong buhay, testify it. Katulad ni Haring David, sabi dito, hindi lamang niya basta kinonceal yung bagay sa kanyang puso. Hindi lamang niya basta tinago yung bagay sa puso. Sabi niya dito, kanyang ibinulalas on the great congregation. That's what the Lord did to David. At naniniwala ko mga kapatid, merong ginawa ang Diyos sa inyo ngayon. Meron ba? He was a witness of the Lord's work. Bago ka mag-testify, you need to be a witness. Na witness mo mismo
At mga kapatid, kapag na-witness mo mismo, mag-testify ka. Look what the Lord has done in me. Big or small. It doesn't matter kung pinagaling ka sa simpleng sipon or ubo or something big has happened in your life. Testify it. Because yung mga bagay na yan is a proof na ang Diyos ay buhay. Alam niyo, nag-search ako ng ilang mga history ng testimony giving sa loob ng church. So hindi kasi lahat ng mga denomination ay in-exercise ang testimony giving, At sa early church, nagsimula ito actually nung aking nabasa. Nagsimula ito sa panahon nila ng mga apostles as well. Di ba, nag-gather sila sa upper room, nag-discuss sila ng mga banal na kasulatan. Sila Pedro, yung mga witnesses of Jesus talaga, they're sharing stories of Jesus. They're sharing kung ano naranasan nila sa panahon ni Jesus, nung siya ay buhay pa. Doon nagsimula yun. Parang testimony. Sharing experiences. One thing about testimony, mga kapatid, is that it's unique. Ang testimony ay isang unique na bagay na ginagawa ng Diyos dealing personally sa'yo. So, niniwala ako ng lubos na marapat itong ibahagi. Marapat itong i-share. Lalo na kung nararamdaman mo na ang Diyos ay gumagawa sa puso mo. Just like King David, sabi dito, I have not hidden your deliverance within my heart. Totoo, nakakaranas tayo ng gawa ng Diyos everyday. Tama? Naranasan yung paggawa ng Diyos everyday. Nakagalak ang puso ninyo. Right? Nakagalak kayo na-appreciate nyo ang Diyos from your heart. Pero, maganda yung sinabi dito ni King David, hindi niya lang tinago yung kagalakan na yun sa kanyang puso. Hindi niya lang tinago yung gladness na yun sa kanyang puso. I have shared it. I have spoken. I have expressed of your faithfulness and salvation. Kinakailangan ko itong masabi. Alam ko na-appreciate niyo ang paggawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Madalas sinasabi ng mga MC kapag wala nag-testimony, alam naman namin na may ginagawa ng Diyos sa inyo, di ba? Sabi ng MC, madalas na linyahan. Pero, mga kapatid, magandang challenge itong katulad ng kay David. Don't hide the joy, the gladness in your heart. Express it. Testify. Share the goodness of the Lord sa inyong mga buhay. Nowadays, when we speak of testimony, it refers to giving, to saying, testifying, to sharing what you have experienced. Sabi ko nga, kapag hindi ka mapag-testify kung walang experience. At kapag testimony, sa ating testimony portion, you're called to express what the Lord has done sa ating mga buhay. Let's be reminded, mga kapatid, that this testimony ay gawa ng Diyos. I pray sa katulad ng kay Haring David, magkaroon tayo ng kagalakan to share the glad news of deliverance in the great congregation. Testify. Because your life is a testimony. Your life is a testimony. The main fact, or ikaw ay buhay ngayon, that fact na ikaw ay buhay ngayon is a living testimony na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Don't just hide it in your heart. Share it. Kung may ginawa ang Diyos sa inyo, if you have experienced the Jehovah Jireh, the Jehovah Rapha, share it. Sa panahon ng lumang tipan, if you are to go back ulit,
the testimony, or the Ark of Testimony was there for it to become a proof, an evidence that God exists. So ang testimony, right now, sa pati ngayon, bagaman lahat ay believers, testimony is a way to express that God exists. Na Diyos ay buhay at gumagawa sa ating kalagitnaan. Na hindi lamang tayo basta nagsama-sama dito, but God is really working in this place. So mahalaga ang testimony push. Mahalaga ang mga testimonies na mga banal. Yung mga talaga na-experience natin ang mga testimony. Because that is a proof na ang Diyos ay gumagawa through His Word, through prayers. Diba? That is a proof na ang Diyos ay gumagawa. So why not testify of His goodness? Big or small, mga kapatid, hindi natin kinakailangan ng something grand or something big o makapagdamdamin or something na talagang parang pampelikula na testimony. God has done something great in your life, kahit na gano'n pa man yan katrivial or kahit na parang gano'n kasimple. But God has did something great in your life. He is a good God. At siya'y nanatiling gumagawa sa inyong buhay. So testify it. Lord, salamat sa kagalingan na pinagkaloob mo. Sa kalakasan na pinagkaloob mo. Sa kagalakan na pinagkaloob mo sa aking buhay. Without you, Lord, wala na ako. Hallelujah, hallelujah. Diba? Testimonies are there para tayo ma-reminded of. Katulad ng sa panahon ng lumang tipan. Baka nakalimutan na natin. Kaya it's great to have a testimony din. To have a testimony of what the Lord has done. Now, before I close, I would like to talk on the value of testimony. Ano ba ang value nito sa panahon natin ngayon? Bakit pa rin natin ina-exercise ang mga testimony portion? Kahit kung minsan wala nag-testify, why are we still keeping on doing it? Bakit nandun pa rin sa regular na structure or arrangement ang ating program? Sunday man, Wednesday man, bakit nandun pa rin testimony portion? Bakit natin pinapersist na ilagay doon? Kahit kung minsan wala na tayo. Pero why is it there? Why is it important? 3 things ang gusto ko yung pagfokusan. Una, the value of a testimony first is that testimonies give glory to God. Testimonies are there to give glory to God. Nandyan ang testimony, nandyan ang pagsasalita natin ng ating mga patotoo to give glory to Him. Katulad natin binasa, di ba, sa Psalms 40 kanina, to tell of the goodness of the Lord. Sabi ni David, hindi niya nirestrain ang kanyang labi. Hindi niya tinago ang deliverance. Sinabi niya ito sa great congregation. In-express niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sinabi niya ang mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay because it is what God deserves. Ang kaluwalhatian, ang kapurihan, ang pasalamat. Diba sabi nga sa sulatan, give thanks always. Alam ko very appreciative tayong lahat. Pero hindi ba kung sa normal na tao, kahit na sabihin mo napaka-appreciative mo pero kung hindi mo man lang nabanggit yung salitang thank you parang, ano ba yan? Kahit na sabihin mo, na-appreciate ko naman sa puso ko, pero walang thank you, parang, ano ba to? Wala man lang thank you. Kaya nga pati mga anak natin, di ba, tinuturuan natin mag-thank you. Thank you ka. Because yung appreciation, it doesn't only stay sa puso. It should be expressed. Kinakailangan tong banggitin. So, kapag sinasabi ng mga mangaral, ng mga MC, na magpasalamat tayo sa Diyos, magpunit tayo sa Diyos, I know very praising ang inyong puso, very rejoicing ang inyong puso, pero kinakailangan pa rin itong banggitin, i-express. Totoo na ikita ng Diyos ang puso.
Yan na naman tayo sa argument na yan. Nakikita naman ng Diyos ang aking puso. Alam ng Diyos, yes! Pero ang sabi sa Banal na Kasulatan, from what is in your heart, the mouth speaks. Out of the abundance of your heart. Baka hindi pa kasi abundant yung paggawa ng Diyos sa buhay mo, kaya parang hindi pa lumalabas eh. Pero pagka umapaw na yan, there's nothing you can do about it. Talagang lalabas at lalabas. Katulad ng umaapaw na batis, or umaapaw na grip na balde, there's nothing you can do about it. Hindi mo siya maipigilan. Aapaw yan. That's gratitude. It needs to be expressed. And ultimately, pag in-express mo yan, it gives glory to God. Sabi nga Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. Again, naranasan nyo ba na ang Diyos ay mabuti? Kapatid. Sabi dito ng isang mga awit, give thanks to the Lord. Give thanks for He is good. For His steadfast love endures forever. Sabi dito sa verse 2, let the redeemed of the Lord say so. Sino dito ang na-redeem ng Diyos? Let the redeemed of the Lord say na na-redeem nga siya. Sabihin niyo, banggitin niyo, I am redeemed. Kaya sabi ng awit, di ba? I'm redeemed, praise the Lord. Let the redeemed of the Lord say so. Sabihin, magsalita ha. Sabihin niyo na na-redeem kayo ng Diyos. Huwag niyo lang itago. Sabihin niyo, I am redeemed by the blood of the Lamb. Praise God. Let the redeemed of the Lord say so. Whom He has redeemed from trouble. Sa panahon ng mga trouble, sa panahon ng mga sakuna, mga problema, those who are redeemed, say so. Magsalita. Speak up. And let's give glory to our God. Another account, Psalm chapter 78. Maraming mga inspired na mga awitin o mga sa Psalms na nag-express na ng, yung mga awitin kasi it's also testimony. Yung mga testimony nila, dinadaan nila sa awit. At na-inspire sila to express ang kagalakan nila sa kanilang mga puso. Kaya kung meron sa atin dito, magaling mag-compose ng awitin, di ba? It's like yung, if you would recall, yung challenge from last fellowship, di ba? Ma-inspire sa inyo mag-compose ng awitin. Instead na yung mga influence ng nasa labas, na mga banda, Hillsong, Elevation Worship, yung maka-influence sa atin, why not tayo naman yung makapag-share ng influence? Yung mga natanggap natin na katotohanan na salita ng Diyos. Influence natin sa iba. Gumawa tayo ng kanta. Gumawa tayo ng mga awitin. Kung kaya may pakalat yan, then even better para mauwi sa Diyos ang kaluwalhatian, hindi sa atin. Diba? 78 verse 4. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might, and the wonders that He has done. Mga parents, don't hide it from your children, okay? Share the good deeds of the Lord. The Lord is good, hindi lamang just because, but naranasan nyo rin sa inyong mga buhay that the Lord is good. The Lord is good, and I will tell it to my children. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them. The children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that, anong maging resulta nito? So that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. That's the purpose, to give glory to God, to not forget the Lord. At may tago ang mga kautusan ng Diyos sa kanilang mga puso. Sa culture ng bayang Israel, they are, sa lumang mga Israelites, sa panahon ngayon, mga Israelites, iilan na lang gumagawa. Pero ang culture nila is to read the Torah sa kanilang mga anak. To teach the Word of God sa kanilang mga anak. So that they won't forget the works of the Lord. Mga kapatid, being that we are called the spiritual Israel, marapat lamang na ganun din ang ating gawin. Teach the Word of the Lord sa iyong mga anak. The Lord is good. Naranasan ko ang Diyos sa aking buhay.
For what purpose? Na ikaw ay mag-testify ng kabutihan ng Diyos. For what purpose? So that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Sabi pa nga sa verse 8, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation. Testimonies are being told so that God may be glorified, and God be praised, and God be hoped. Sabi dito, and God, so that people may put their trust in God. Share it. Because ang kaluwalhatian ng testimony ay hindi sa atin. Remember that. Pag nag-testify tayo, it's not about ours or what we achieved or what we have done or what we have accomplished. Remember, kapag nag-testimony tayo, it's about the Lord. And to give glory to the Lord. And to make it sound na talagang wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kasi yun naman talaga yung reality, di ba? Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. So when we testify, let's not put the spotlight in ourselves. On what we have done. Kaya nga, madalas pinapaalala, make it short, make it straight to the point. Because sometimes yung extra details ay it won't really add up. Mag-focus na tayo sa anong ginawa ng Diyos. Anong intercession ang ginawa ng Diyos. May karamdaman ka at pinagaling ako ng Diyos, purihin ng Diyos. Just like yung mga testimonies na karan. Naranasan ko yung mahirap na paghinga, pero salamat sa Diyos, pinagaling niya ako. Then mauuwi sa Diyos ang papuri pagdakilat pa. Salamat. Just testify the goodness of the Lord. Ganun ang ating gagawin sa mga testimonies, mga kapatid. Let's put the glory, let's put the spotlight sa ating Panginoon. Wag sa atin. On what we have achieved, on what we have done sa lupang ito. Alam ko may mga nagagawa rin kayo sa lupa, may mga na-achieve din kayo, may mga na-accomplish kayo. Pero testimony portion, it's not about that. Ang testimony portion ay para sa Diyos. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Just share the wondrous works of God. Kung may ginawa ng Diyos sa inyo, sabi sa ating binasa kanina, let the redeemed of the Lord say so. Magsalita ang may mga nakaranas na gumawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Magsalita kayo. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world, a city set on a hill that cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works, and, ano mangyari? Give glory to your Father who is in heaven. Hindi sa'yo na, ang galing-galing mo naman, ang galing mo ma-accomplish itong bagay na ito, ang lakas na pananampalataya mo, Brad. No. When you share your testimony, a real genuine testimony, it should and it must give glory doon sa Ama mo sa langit. Kapag napunta sa'yo yung spotlight, it's not a spiritual testimony. It's a story. Na ikaw yung bida. So when we testify, let's have that in mind. All the glory belongs to the Lord. Lahat ng kaluwalhatian may sauli lamang sa Diyos. At katulad nito, sabi ito, we are the lights of the world. Nang liwanag ng taglay natin ay hindi galing sa atin. Ito'y galing sa Diyos. At ang sabi dito, dahil ikaw ay nagliwanag sa lahat, when your light has shone before others, at nakita nila yung mga ginagawa mo, ang kaluwalhatian ay masauli doon sa pinanggalingan ng liwanag, which is God. Which brings me to number 2. Ang value ng testimony, it also encourages the believers. Tayo. Ang testimony ay nakaka-encourage sa mga kapatid.
Okay? Of course, unang-una, kaluwalhatian ay mauwi sa Diyos. Pangalawa, yung mga testimony nakaka-encourage yan sa mga kapatid. Testimonies encourage the church. Kaya hindi natin minamaliit yung mga testimony portion because it encourages the church. It's the part where we speak of the truth na gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Who knows? Baka may kaparehas na karanasan. May karamdaman na malubha, may karamdaman na mabigat. Who knows? May mga parehas na karanasan na dumadalangin sa mga mahal sa buhay. And yet, nandito ka, tumatayo ka, tinatestify mo, salamat sa gawa ng Diyos, salamat sa prayers niyo mga kapatid. Yung aking anak na makulit, yung anak na pasaway, nandito siya ngayon. Yung aking asawa na matagal lang kino-convince, he is here with us. Who knows? May mga kapatid dyan na same na prayer, same desire, na na-encourage din. I want to pray even more. Dahil baka ako rin makaranas ng ganon. Right? Na-encourage din ang church. Yung testimonies natin ay hindi lamang yan basta kwento. It encourages. Sabi nga sa Psalms chapter 66 verse 16, "Come and hear, all you who fear God, and I will tell what He has done for my soul. I cried to Him with my mouth, and high praise was on my tongue. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. But truly God has listened. He has attended to the voice of my prayer. Blessed be God, because He has not rejected my prayer or removed His steadfast love from me." Amen. 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 Ganda ng testimony niya, di ba? Through the song. Umiyak siya, pero nagupuri siya sa Diyos. At kung inalagahan, sabi niya, kung inalagahan ko yung kasalanan sa aking puso, hindi ako papakinggan ng Diyos. Pero pinakinggan ako ng Diyos. Siyempre, inalis niya yung iniquity sa kanyang puso. Pero sa panahon ng kanyang kalumbayan, tininig siya ng Diyos. At wala siyang ibang tinawag, sabi dito sa verse 16, wala siyang ibang tinawag kundi those who fear God. Those who fear God. Mga believers. And for the most part, kapag tayo nag-testimony, nakaharap tayo sa mga believers din, sa mga saints, sa mga banal. We call on to the believers. Mga kapatid, don't think na walang epekto. Walang epekto yung mga testimony. It has an effect. It gives encouragement. Of course, yung proper and right testimony na mauwi sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Kasi pag sa atin lang nasa sauli, hindi yun magbibigay ng encouragement. Kapag niluluwalhati mo yung efforts mo, hindi magbibigay ng encouragement. Ang mauuwi lang doon na, buti pa siya. Buti pa si ganito. Ganun lang mangyayari sa mga testimonies na naka-spotlight sa tao. Pero kung naka-spotlight sa Diyos, yung mga testimonies natin, ang mga banal na may kaparehas na karanasan, kapag dumadalangin sila, umiyak sila, hindi pala sayang ang aking pag-iyak, hindi pala sayang ang aking pagluha, may mangyayari at may gagawin ng Diyos sa aking buhay. Kung paano sa aking kapatid na wala rin kayang gawin, pero nung dumalangin siya, tumugon ng Diyos. It's the same thing with me, because we serve the same God. Kung paano siya tinugon, nainiwala ako ng lubos na ako rin ay tutugunin ng Diyos. That's the encouragement na makukuha natin sa mga poto. Praise God. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God." Nakuha niyo? Ang daming comfort, ano? Pero ang ibig sabihin niyan, kung paano ikaw nakaranas ng pag-comfort na mula sa Diyos, yung same na yan na comfort ay may bibigay mo rin sa iba. May share mo rin sa iba. May ibabahagi mo sa iba.
With the comfort that God has given you, you will comfort those who are in affliction. You can comfort them as well. You can give encouragement. With the same thing na na-experience mo firsthand through your testimony, you can give comfort then sa mga, who knows, nakaparehas mong karanasan. So testify it. Testify the goodness of the Lord sa iyong buhay. For as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ, we share abundantly in comfort. Kapag kang isang kapatid nakaranas ng comfort, sabi nga ng Diyos kay Pedro, di ba? Pedro, when you are converted, strengthen your brethren. Kapag ikaw ay nakaranas ng conversion sa iyong buhay from the lowest of lows, nakaranas ka ng paggawa ng Diyos, strengthen your brother. Encourage, testify the goodness of the Lord, to comfort them, to give them encouragement. Tell of all God's wondrous works. At ito'y makakapagbigay ng reminder, no? Hindi lang basta encouragement, even reminder sa ating lahat na baka nangihina na yung pananampalataya. Reminder na manampalataya lang sa Diyos, meron siyang kaya rin gawin sa iyong buhay. Meron din siyang kayang i-accomplish sa iyo. It's a reminder sa mga believers na nakakalimot, sa mga believers na nangihina. Testimony does that. So huwag niyong mamalitin. Pwede kayong gamitin ng Diyos para mag-encourage sa mga kapatid. Pwede kayong gamitin ng Diyos once na na-convert yung mahal mo sa buhay, testify the goodness of the Lord para yung mga kapatid natin na still praying pa, ma-encourage sila manalangin even more. Ma-encourage sila na lumapit sa Diyos, iluhod sa Diyos. Mga kapatid, isa lang ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi tayo pahabayaan ng ating Panginoon. Katlong bagay, katlong value, ang testimony natin, hindi lamang para sa believers. Ang testimony, it also evangelizes the unbelievers. Makapangyarihan din ito even sa mga hindi sumasampalataya. Because they are wanting proofs. Ang mundo natin ngayon, they want proofs, evidences. Can you tell me, paano nag-i-exist ang Diyos? Anong pruweba mo? Anong ebidensya mo? And we say, ngayon, sinasabi natin na mayroong ginawa ang Diyos sa ating buhay. That's your evidence. That's your proof. Kung naghahanap ang mundong ito ng ebidensya that God exists, hindi mo na kailangan mag-Bible study para mahanap ng ebidensya. Your life, your testimony, it's a proof. It's an evidence na ang Diyos ay gumagawa, na ang Diyos ay buhay. And when you tell your testimony dito sa church, who knows, baka may nakikinig ng mga bisita. Mga unbelievers na hindi pa, na nagapasimula pala mag-inquire of God. Who knows? At baka matanggap din nila ang liwanag. Makita nila na, wow, God is alive sa isang kapatid na ito, sa isang taong ito. And even just a little, magkaroon sila ng encouragement. Mag-try manalangin, mag-try mag-desire, makilala ang Diyos. Di ba? Ang ating mga testimonies, it can evangelize, it can invite even yung mga unbelievers. Ang testimony, it will clearly tell others na hindi ito sa ating mga sarili, hindi ito fake, hindi ito paniwala lang. It will tell the wondrous works of the Lord. It will tell na ang Diyos ay buhay. It will tell na ang Diyos ay may ginagawa pa rin. That's a testimony.
At pwede itong makapagpalambot ng puso ng mga hindi pa sumasampalataya before. Ito yung ginawa ng mga apostles. Kapag nangangaral sila Pedro, lalo na si Pablo, kapag nag-share sila, naglalagay sila ng kanilang life testimony. Lalo na si Pablo. Kinuwento niya kung paano siya nakaranas ng pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. He shares his testimony. Because naniniwala ako na nasa isip din ni Pablo, baka itong testimony ito ay, of course, mauwi ang kaluwalhatian sa Diyos, pero baka ito rin ay makapag-encourage sa mga hindi pa naniniwala sa Diyos. Na baka din dumating sa kanilang pagkakataon, i-desire nila na ang liwanag ay dumating sa kanilang buhay at makita nila ang kabutihan ng Diyos. Sila Pedro, tinatestify nila what they did when Jesus was around, what Jesus has taught, what Jesus has done. You see? At sa pamamagitan na ito, maraming mga na-convert, maraming mga tumanggap kay Jesus. Dahil sa mga testimonies nila. Sa mga testimonies nila. Way back then, hindi naman talaga very structured yung kanilang mga preaching. No? Hindi naman sila very structured na pangaral nila, may intro, may body, may conclusion. Hindi tulad sa ating panahon yan, di ba? Tulad ng ganitong type. It's more of sharing testimonies. Sharing the good works of the Lord. Itong ginawa ng Diyos sa aking buhay, naranasan ko. Alam nyo ba, sharing sila, na-imagine ko, or nabasa ko dun sa isang libro, pag nasa tahanan sila, nagkikwentuhan sila ng mga gawa ng Diyos. At nagkakaroon sila ng encouraging sa bawat isa. Kino-comfort nila kanyang sarili. The Lord is good. Alam niyo ba mga brothers and sisters, naranasan ko na ang Diyos ay mabuti na ganitong ginawa niya sa aking buhay. They're encouraging one another with these words. That's what testimony does. Pwede ito makahikayat ng even ng mga unbeliever. So don't hold your testimony. Don't hold it. 1 John chapter 1, sabi dito, verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and have touched with our hands, concerning the word of life, the life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was made manifested to us. Sabi sa verse 3, that which we have seen and heard, we proclaim also to you. So take notes, hindi sila mag-proclaim, magsasalita na hindi nila naranasan. They have seen, they have heard, they have touched, they have tasted, lahat ng senses na experience nila ang paggawa ng Diyos. Okay? At ito yung binahagi ni John the Beloved. Ito ay sinishare ko rin sa inyo. So that you too may have fellowship with us. Pinabahagi ko ito, natanggap ko, naranasan ko sa aking buhay, upang ikaw, brother, kung hindi ka pa man belong sa fellowship, so that you too may have fellowship with us. I share this not because na mabait ako, magaling ako, but because God is good. God does something pa rin sa ating panahon. May ginagawa pa rin siya. At ito'y binabahagi ko sa iyo sapagkat naranasan ko ito. Sabi dito, binabahagi niya so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father. That, huwag niyo i-hold yung mga testimony niyo. Baka meron dyan na parang papasimula pa lamang tumanggap sa fellowship or sa Diyos rather. At baka yung naranasan mo, tasted, seen, experience na gawa ng Diyos, baka sa pamamagitan yan, they would desire to be in this family of God. Another verse, gusto ko basahin. Mark chapter 5. After na si Jesus, pinagaling niya itong lalaki na mayroong legion na sumapi sa kanya kasi marami sila. At ang ginawa ni Jesus, nilipat ito sa mga baboy. Sabi doon, Mark chapter 5, verse 19,
Sabi kasi nung lalaking yun na sinapian, Jesus, magstay ka na lang sa amin, turuan mo na lang kami. Sabi ni Jesus, hindi siya pumayag, but said to him, go home. Chapter 5 verse 19 of Mark, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. And when he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus has done for him, everyone marveled. Nauwi sa ang kaluwalhatian sa Diyos. And I know for sure, itong mga taong ito, na witness na, wow! Ang Diyos ay nandyan, gumagawa, kumikilos. Ang Diyos ay buhay. First Chronicles, chapter 16, verse 24. Sabi dito, declare His glory among the nations, His marvelous works among all the people. For great is the Lord, and greatly to be praised, and He is to be feared above all other gods. For all the gods of peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens. Amen. Splendor and majesty are before Him. Strength and joy are in His place. Declare His majesty, mga kapatid. Declare His glory among the nations. Okay? Hindi nga lang enough na among the believers, sabi dito, among the nations. Kahit unbelieving, declare the work of the Lord. Testify His goodness. So that, sabi dito, so that the glory may be brought back sa ating Panginoon. Because for great is the Lord and greatly to be praised. Amen and amen. So ang benefit, ang value, ang kahalagahan ng testimony, na minsan we will think na para bang hindi important, na para bang isang portion na kung minsan na-skip na lang kasi wala nagpapatotoo. Mga kapatid, importante yan. Mahalaga yan. Una, nagbabalik ng kaluwalhatian ito sa Diyos. Pangalawa, nag-encourage ito even sa mga believers. Pangatlo, even yung mga unbelievers ay baka mahikayat through the power of your testimony. So wag nating babaliwalain ang pagbibigay na patotoo. What you have received in your heart, kinakailangan itong may bulalas, may share, may bahagi. If the Lord has truly done something in your life, sinong gusto maging state witness? Maging state witness. Totoo nga, totoo, may ginawa ang Diyos sa aking buhay. Hindi ko kayang i-deny, hindi ko kayang itago, hindi ko kayang magsinungaling. May ginawa ang Diyos sa aking buhay. At gusto ko itong sabihin sa lahat, tunay nga, pinagaling ako. Tunay nga, pinalakas ako. Mula nung aking pagkabata hanggang aking pagtanda, 70 years, the Lord has been good. Hindi ako pwede magsinungaling, kaya kailangan ko ito sabihin sa lahat. Napakabuti ng aking Diyos. Naranasan ko, nakita ko, nahawakan ko, natikman ko ang kabutihan ng Diyos. At mga kapatid, kung gano'n ang inyong naranasan, sino nagpipigil sa inyo para ibalik sa Diyos ang nararapat na testimony? Sino nagpipigil sa inyo? Kung nagagalak nga kayo talaga sa inyong mga puso, hindi ba dapat yan ay mag-umapaw at lumabas sa inyong mga labi? Katulad ni David, hallelujah, I am closing na. Katulad ni David, sabi niya, I have not hidden your deliverance within my heart. I have spoken your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. Mga kapatid, katulad ni Haring David, ma-encourage nawa tayo. Lord has been good sa atin. Diba? Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Tunay nga ang kanyang katapatan ay sagana sa ating mga buhay. The Lord has been good kahit sa panahon na tayo nalulumbay, sa panahon tayo nangihina, sa panahon na tayo ay may mga kalungkutan sa ating mga buhay, naging mabuti para ng Diyos. What is stopping us? What's stopping us na
may sabi ang kabutihan ng Diyos. Sabi dito, hindi nirestrain ng Diyos. Sabi niya dito, I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. Because as for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me. Your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me. Imagine, bibigay ko yung idea, ang Diyos, hindi niya pinigilan ng kanyang mabuting paggawa sa iyong buhay. Ang kanyang biyaya, He has not restrained. Hindi niya ito pinigilan sa iyo. Umapaw ang mga paggawa ng Diyos sa inyong mga buhay, di ba? What's stopping us on giving testimony that the Lord is good in my life? That's a challenge that we must take as Christians. Don't hide the wondrous works of the Lord in your heart. Alam kong very appreciative kayo, very thankful to the Lord. But it's not a thing na dapat tinatago sa puso. Speak. Let the redeemed of the Lord say so. Speak of His faithfulness. Speak of His salvation. Don't conceal His steadfast love, His faithfulness from the great congregation. Speak, mga kapatid. Testify the goodness of the Lord. It is a proof na ang Diyos ay buhay at gumagawa. Itong testimony portion na ginagawa natin, kaya nga meron din pag Wednesday at pag Sunday. Wala na kayong parang wala nang lusot. May portion ng Wednesday, may portion ng Sunday. Kapag sobrang dumami, pwede sa Wednesday. Kapag sobrang dumami ng Sunday, pwede sa Wednesday. Pag sobrang dami ng Wednesday, pwede sa Sunday. There's no excuse. Testify the goodness of the Lord. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Let me close with this. Do not hide what the Lord has done. At uulitin ko yung simula sa atin kanina, let the redeemed of the Lord say so. Those who have been redeemed, sinong na-redeem ng blood of the Lamb? Sinong pinagaling? Sinong pinalakas? Sinong pinagalak? Let the redeemed of the Lord say so. Sabihin nyo, ako ay tunay nga pinagaling. Ako ay tunay ngang pinalakas. Ako ay tunay nga pinrovide ng Diyos sa pangailangan. Ako ay nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Let the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed. I'm redeemed. Praise the Lord. Speak, church. Magsalita tayo. Testify the goodness of the Lord. Huwag natin pipigilan natin mga labi to speak of His wondrous works sa ating mga buhay. Let's clap our hands para sa ating Panginoon. That is all I have to say. Sa gabing ito, pagpalain tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Let's bow our heads in prayer. Dakila namin Diyos, we thank you sa mga salita. We thank you for the short encouragement na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, forgive us, Lord, kung nakabayaan namin ang virtue ng pag-testify. It has a lot of value. Unang-una sa lahat, hinahanap mo ang kaluwalhatian na belong sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, kung hindi namin nasauli properly ang kaluwalhatian. Bayan, Lord, tulungan mo kami as the days go by na marapat na may sauli ang kaluwalhatian sa iyo, to testify of your goodness, to sing of your wondrous works sa aming mga buhay. And Lord, bayan na tulungan mo kami mag-testify na mauwi lamang kaluwalhatian sa iyo, hindi sa amin, hindi sa aming mga achievements o kakayanan, kundi Lord, may sauli namin na ikaw, tunay nga na gumagawa sa aming mga buhay. O Diyos, bayaan na tulungan mo kami mag-testify ng iyong kabutihan sa mga buhay. We thank you, Lord, for your wondrous works sa aming mga buhay. And it's time for us na mga nakaranas to say so, to speak
to not conceal ang iyong faithfulness sa aming mga puso at buhay, but to speak up. Sapagkat ito nagamit mo rin, O Diyos, to encourage the church, even to invite, to evangelize sa mga unbelieving. Panginoon, bayaan na Ikaw, O Diyos, ang siya magpasagana, magpagalak sa bawat isa to testify of your wondrous works sa mga buhay. Because this is the proof, the evidence, na sa bawat isa na nandito, Diyos, gumagawa ka sa aming kalagitnaan. Lord, pasagana yung pangagalakan in this church, bayaan na patuloy kami na makatanggap ng mga masaganang paggawa at pagkilos mo. And teach us to bring back the glory sa iyo, Panginoon, through testimony, through singing songs, to praising and worshiping you, Lord. Naibalik lamang sa iyo, Panginoon, papuri, pagdakila, at pasalamat. Ito'y aming tinataas sa iyo sa tangit na pangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen.